Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Zin sa apartment ni Shi Luobing. Agad siyang kumatok sa pinto habang tinatawag ang pangalan nito. Hindi nagtagal ay binuksan ni Shi Luobing ang pinto. Pagkakita ni Lin Zin sa kanya, agad siyang natigilan. Kakaiba ang suot nito at halatang nahihiya, ngunit bagay naman iyon sa kanya at lalo pang naipakita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Habang namumula sa hiya, sinabi ni Shi Luobing kay Lin Zin na lubos siyang pinagkatiwalaan nito at naglaan pa ng napakalaking puhunan para sa kanya, ngunit nabigo lamang niya ang tiwalang iyon. Idinagdag pa niyang natatakot siyang hindi na niya kailanman mababayaran ang perang ipinuhunan nito. Wala na raw siyang alam na paraan upang makabawi dahil wala na siyang natitira kundi ang kanyang sarili. Kaya kung gugustuhin ni Lin Zin, handa niyang ibigay rito ang kanyang Sa narinig na iyon, lalo pang namula si Lin Zin. Sa isip niya, masyadong mapang-akit ang suot ni Shi Luobing kaya kailangan niyang magsalita agad bago pa ito gumawa ng kung ano. Habang naguguluhan, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang kanyang soldier na alaga at sinabi nitong isa lamang siyang military commander at hindi siya magaling sa mga ganitong usapan. Agad naman itong sinagot ni Lin Zin at sinabing hindi naman ito ang kinakausap niya, kundi ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang lalaking kasama ni Lin Zin at pabirong nagsabing akala pa naman niya ay may tinatagong kapalit ang dalawa. Pagkakita ni Shi Luobing sa lalaki, agad niyang tinakpan ang kanyang sarili sa sobrang hiya. Samantala, mabilis namang sinundot ni Lin Zin ang mga mata ng lalaki habang pinagsasabihang huwag itong tumingin. Napasigaw na lamang ang lalaki sa biglaang ginawa ni Lin Zin. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na silang tatlo ng apartment at ipinaliwanag ni Lin Zin ang lahat ng nalaman niya tungkol sa nangyari. Habang nakatayo, sinabi ng lalaki na nakakagulat na isang napakabatang tao tulad ni Lin Zin pala ang pangunahing investor ni Shi Luobing. Gayunpaman, malinaw na lihitimo ang kanilang investment partnership. Ipinaliwanag pa niyang ang buong insidente ay planado ni Director Yan ng Tianhuang Entertainment. Habang nakahalukip-kap, sinabi ni Lin Zin na kung talagang isa itong kilalang paparazzi, kaya ba nitong ilabas ang buong katotohanan? Dagdag pa niya, hindi naman masasayang ang pagod nito dahil handa siyang magbayad, lalo na't alam niyang maaaring magalit ang malalaking personalidad sa entertainment industry kapag lumabas ang balitang iyon. Tahimik na napaisip ang lalaki. Para sa kanya, napakagandang pagkakataon na iyon. Matagal na niyang hawak ang mga sekreto tungkol kina Yan Jianzheng at Yan Yingying, ngunit hindi niya mailabas ang mga iyon dahil sa napakalakas na impluwensya ni Yan Jianzheng sa industriya. Ngayon lamang dumating ang tamang pagkakataon upang gamitin ang mga ito. Ngumiti siya at sinabi na nagkataon ding marami siyang hawak na matitinding eskandalo tungkol kina Yan Jianzheng at Yan Yingying na matagal nang nakatago. Isa raw yung tunay na bombang balita. Gayunpaman, binalaan niya si Lin Zin na kapag inilabas ang mga impormasyong iyon, tiyak na magagalit si Yan Jianzheng. Hindi raw iyon kayang saluhin ng isang ordinaryong mayamang tao. Dahil dito, napakataas ng halaga ng impormasyong iyon at hindi ito mabibili sa halagang ilang milyong yuan lamang. Kakailanganin din nilang gumastos ng malaki upang harapin ang pressure mula sa iba't ibang malalaking online platforms. Tahimik niyang naisip na ngayon niya malalaman kung talagang may kakayahan si Lin Zin na harapin ang lahat ng iyon. Sa halip na kabahan, masaya pang sinabi ni Lin Zin na napakagandang pagkakataon pala niyon. Wala siyang balak palampasin iyon at bibilhin niya agad ang lahat ng impormasyon. Para sa kanya, hanggat kayang lutisin ng pera ang isang problema, hindi iyon problema. Sa narinig na iyon, parehong nabigla sina Shi Luobing at ang paparazzi. Agad na pinigilan ni Shi Luobing si Lin Zin at sinabing huwag na nitong ituloy. Samantala, hindi rin makapaniwala ang lalaki at napatanong kung bakit napakabilis ng naging desisyon nito. Wala man lang daw kahit kaunting pag-aalinlangan. Kalmado lamang na sinabi ni Lin Zin na isama na rin sa package ang lahat ng eskandalo ng dalawa pang maliliit na artista.
Pagkatapos ay direkta niyang sinabi sa lalaki na pangalanan na lamang nito ang presyo. Humingi ang lalaki ng 60 milyong yuan. Wala nang anumang tawaran, agad na ipinadala ni Lin Xin ang buong halaga sa bank account nito. Sa nakita niyang iyon, tuluyang natulala ang lalaki. Hindi siya makapaniwalang ni hindi man lamang tumawad si Lin Xin at agad nitong ipinadala ang buong 60 milyong yuan. Samantala, napabuntong hininga lamang si Lin Xin. Sa isip niya, sa sobrang haba ng pagpapaliwanag ng lalaki ay inakala niyang bilyon ang hihingin nito. 60 milyong yuan lamang pala, kaya medyo nadismaya pa siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang lalaki na ayusin agad ang lahat ng impormasyong nakuha at maghanap ng mga taong magpapakalat nito sa internet. Idinagdag pa niyang kumuha rin ito ng mas maraming internet influencers upang lalo pang palakihin ang usapan online. Pagkatapos ay humarap siya kay Shi Luobing at sinabing huwag itong magtipid sa paggawa ng panibagong promotional video. Inutusan din niya itong anyayahan ng iba't ibang malalaking self-media platforms upang sabay-sabay nilang ilabas ang video. Sa narinig na iyon, nahihiyang sinabi ni Shi Luobing na wala na siyang natitirang pera. Ipinaliwanag niyang dahil sa nangyari, halos lahat ng pondo ng kumpanya ay nagamit sa pagbabayad ng kompensasyon sa iba't ibang platforms. Halos kalahati rin ng kanilang mga empleyado ang umalis. Sa narinig na iyon, biglang napalakas ang boses ni Lin Xin at napatanong kung totoo ba ang sinabi nito. Dahil sa lakas ng sigaw nito, natakot si Shi Luobing at hindi napigil ang maluha. Ngunit sa halip na magalit, biglang napangiti ng malaki si Lin Xin at masayang sinabi na napakagaling ng ginawa ni Shi Luobing. Sa loob lamang ng 2 araw ay nagastos nito ang mahigit 300 milyong yuan. Para kay Lin Xin, iyon mismo ang klase ng taong kailangan niya. Dahil dito, tuluyang nalito si Shi Luobing. Hindi niya maintindihan kung bakit masaya pa si Lin Xin gayong naubos na ang lahat ng perang ibinigay nito. Ganoon din ang naging reaksyon ng paparazzi. Hindi rin niya maintindihan ang paraan ng pag-iisip ni Lin Xin at napatitig na lamang siya rito sa labis na pagtataka. Idinagdag pa ni Lin Xin kay Shi Luobing na bibigyan pa niya ito ng panibagong 10 bilyong yuan. Inutusan niya itong muling makipagkasundo sa iba't ibang online platforms, kumuha ng mas marami pang empleyado para sa kumpanya, at palakihin pa ang kanilang PR at internet troll team. Sinabi rin niyang huwag itong manghinayang sa gastos at ibuhos ang lahat ng pondo upang durugan ang kanilang mga kalaban. Sa narinig na iyon, lalo pang nabigla si Shi Luobing at hindi makapaniwalang napatanong kung talagang bibigyan siya ni Lin Xin ng 1 bilyong yuan. Hindi niya maisip kung karapat-dapat ba siyang pagkatiwalaan ng ganoon kalaking halaga. Pati ang paparazzi ay hindi rin makapaniwala. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Shi Luobing at napatanong din kung talagang sulit ba itong paglaanan ng ganoong kalaking puhunan. Kalmado lamang nang umiti si Lin Xin at sinabing hindi pera ang pinag-uusapan nila, kundi mga pangarap. Sa narinig na iyon, labis na namula si Shi Luobing dahil ramdam niyang lubos ang tiwala at pag-aalala ni Lin Xin sa kanya. Kasabay nito, ipinahayag ng sistema na tumaas ng 30% ang favorability ni Shi Luobing kay Lin Xin. Dahil doon, umabot na sa 82% ang kanyang favorability. Agad namang sinabi ng paparazzi na iyon mismo ang bagay na pinakamagaling niyang gawin. Ipinangako niyang siya na ang bahala at sisiguraduhin niyang magiging perpekto ang lahat. Napangisi lamang si Lin Xin at pabirong sinabi rito na hindi ba't kanina lamang ay gusto pa nitong dumistansya sa kanila. Napatawa ang lalaki at sinabing ibang usapan na ngayon. Kumpara kay Lin Xin, wala raw halaga si Yan Jianzheng at hindi man lang ito karapat-dapat magtali ng sintas ng sapatos nito. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumakbo palabas ng apartment habang sinasabihan ang dalawa na hintayin na lamang ang kanyang balita dahil siguradong may resulta na agad bago matapos ang gabi. Napangiti si Lin Xin at binigyan lamang ito ng thumbs up. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na kumalat ang balita sa internet.
Dalawang lalaki ang nagulat sa kanilang nakita at agad na nagsabing may malaking balitang lumabas. Sinabihan nila ang isa't isa na tingnan agad ang Weibo. Sa Weibo, isang video ang mabilis na kumalat na naglalaman ng nakakagulat na iskandalo. Ang caption nito ay nagsasabing ang tunay na umangat sa industriya gamit ang maruming paraan ay hindi si Shi Luobing kundi si Yan Yingying. Dahil dito, sunod-sunod ang reaksyon ng mga netizens. May nagsabing si Yan Yingying nga ba talaga ang nasa video? May isa namang hindi makapaniwala at paulit-ulit na nagtanong kung totoo iyon. May iba ring nagtatanong kung sino ang tinutukoy na Mr. Yan at kung ito ba ang pinuno ng Tianhuang Entertainment. May isa pang nagsabing nakilala niya ang boses sa video at sigurado siyang kay Yan Janzeng iyon. Nang malinaw nang makita ang mukha ng babae sa video, lalo pang nagulantang ang lahat. May napamura sa sobrang gulat at sinabing si Yan Yingying nga talaga iyon. May ilan namang nagsabing hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. May isa ring nagpapaalala na ang pelikulang Descending Autumn Mountain ang naging debut ni Yan Yingying mahigit 10 taon na ang nakalipas. Dahil dito, marami ang nagsimulang maghinalang marumi pala ang naging pag-angat nito sa industriya. May isa pang nagsabing hindi ba't dating artista ng Tianhuang Entertainment si Shi Luobing. Agad namang sumagot ang isa na ngayon ay malinaw na ang lahat. Ayon dito, si Yan Janzeng ang nag-utos kay Yan Yingying na gumawa ng pekeng ebidensya upang idiin si Shi Luobing. Hindi pa roon nagtapos ang lahat. May isa pang post na lumabas na may caption na nagsasabing dalawang hindi kilalang artista ang nagpalipos ng gabi sa isang hotel kasama ang isang mayamang lalaki at kinabukasan pa umalis. Mabilis ding napuno ng mga komento ang naturang post at halos lahat ng netizens ay hindi makapaniwala sa sunod-sunod na revelasyong lumalabas. Samantala, sa Tianhuang Entertainment, lumuhod ang dalawang babaeng artista sa harap ni Yan Yingying at nagmamakaawang tulungan sila. Sinabi nilang nangako itong bibigyan sila ng mas magagandang oportunidad kapalit ng pakikipagtulungan nila, ngunit hindi nito sinabi na haantong sa ganoong sitwasyon ang lahat. Galit namang sinabihan sila ni Yan Yingying na umalis dahil hindi na nga niya mailigtas ang sarili, paano pa raw ang iba. Kasabay nito, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan habang hawak ang cellphone at sinabing wala nang silbi ang lahat ng kanilang ginawa. Ayon dito, gumastos na sila ng mahigit 200 milyong yuan para sa internet trolls at gumamit pa ng AI upang kontrolin ang opinyon ng publiko, ngunit wala pa rin silang nagawa. Idinagdag pa nitong ayon sa pagsusuri ng kanilang PR team, gumastos ang kabilang panig ng hindi bababa sa 500 milyong yuan para sa internet trolls. Bukod pa rito, mas makabago rin ang AI na ginagamit ng mga ito at mayroon pa silang mga hacker na tumutulong. Marami na rin sa kanilang internet troll companies ang nahak ng kabilang panig. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Yan Yingying at agad na pinagpawisan. Hindi niya maintindihan kung sino ang taong may kakayahang gumawa ng ganoong kalaking operasyon. Galit niyang pinalabas ang lahat ng tao sa silid upang makapag-isip siya ng mag-isa. Samantala, biglang tumunog ang cellphone ni Yan Janzeng. Pagkasagot niya sa tawag, agad siyang kinausap ni Yan Yingying at desperadong sinabing ginawa na niya ang lahat ngunit wala pa ring epekto. Nakiusap siyang tulungan siya. Kalmado lamang na tinanong ni Yan Janzeng kung ano naman ang mapapala niya sa pagtulong dito. Sa narinig na iyon, agad na sinabi ni Yan Yingying na pareho silang masasangkot kapag tuluyang bumagsak ang sitwasyon. Ngunit malamig na sinabi ni Yan Janzeng na huwag itong magkamali. Hindi siya artista o public figure kaya wala siyang pakialam sa reputasyon. Dagdag pa niya, marami ng mayayamang tao ang nasangkot sa iba't ibang iskandalo ngunit hindi naman bumagsak ang kanilang mga negosyo dahil lamang doon. Dahil sa sagot na iyon, labis na nagalit si Yan Yingying at agad niya itong minura. Hindi na sumagot pa si Yan Janzeng at agad niyang pinatay ang tawag. Sa loob ng opisina ni Yan Janzeng, makikitang nagkalat ang mga sirang gamit sa paligid.
Halata ring nasaktan ang dalawang babaeng naroon matapos madamay sa matinding galit nito. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang cellphone habang galit na sinasabing minamaliit niya ang taong nasa likod ni Shi Luobing. Ngunit dahil naglakas loob itong kalabanan siya, sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng taong iyon at ng buong pamilya nito ang araw na isinilang sila. Makalipas ang ilang sandali, nasa opisina na si Shi Luobing nang masayang tumalon ang babaeng kasama niya at sinabi na umabot na sa 100 milyon ang kinita ng kanilang pelikula sa loob lamang ng 3 araw sa takilya. Idinagdag pa nitong tinatayang aabot ito sa 1.5 bilyon, at matapos ibawas ang lahat ng gastusin, bayad sa platform, distribution, at bahagi ng mga artista, aabot sa 300 milyon ang magiging netong kita nila. Walang gaanong emosyon na sumagot si Shi Luobing at sinabi na talagang magandang balita iyon. Nagtaka ang babae sa naging reaksyon niya kaya agad siyang nagtanong kung bakit tila hindi siya masaya. Tahimik na sinabi ni Shi Luobing na may kaibigan siya na may nakilalang lalaki na napakalaki ng naitulong sa kanya. Dahil dito, gusto niya itong pasalamatan ngunit hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Natatawang tinanong siya ng babae kung gaano ba kalaki ang naitulong ng lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Shi Luobing na napakalaki ng naitulong nito at hindi iyon masusukat sa pera. Kaya naman pakiramdam niya ay kahit anong mamahaling regalo o kahit ilang beses pa niya itong ilibre ng pagkain ay hindi pa rin sapat upang maipakita ang kanyang pasasalamat. Ngumiti ang babae at sinabi na kung ganoon, mas mabuting alamin na lamang kung ano ang pinakagusto ng taong iyon. Dagdag pa nito, mas mahalaga ang isang reg-along inihandang may pag-iisip kaysa sa anumang mamahaling bagay. Sa narinig na iyon, napaisip si Shi Luobing kung ano nga ba talaga ang pinakagusto ni Lin Xin. Bigla niyang naalala ang nangyari noon kaya agad niyang tinakpan ang kanyang namumulang mukha habang iniisip na baka naging masyado siyang padalos-dalos noon. Naisip din niyang baka isipin ni Lin Xin na ganoon siyang klase ng babae kaya kailangan niyang baguhin ang impresyon nito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umuwi na si Shi Luobing sa kanyang apartment. Pagdating doon, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Lin Xin at sinabi na naging malaking tagumpay ang kanilang pelikula kaya maaari na nilang paghati-hatian ang kita. Tinanong din niya kung may oras ba itong pumunta sa apartment niya at kung maaari ba siyang tulungang pumili ng susunod nilang script. Agad namang nag-reply si Lin Xin at binati siya sa tagumpay ng pelikula. Sinabi rin nitong pupunta siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Xin sa harap ng apartment ni Shi Luobing. Habang kumakatok siya sa pinto, napangiti siya at naisip na sa wakas ay kikita rin siya mula sa profit sharing. Unang beses niya itong kikitain nang hindi umaasa sa mga investment at mga counterattack mission. Dagdag pa rito, makakasabay pa niyang maghapunan ng isang magandang babae. Kasunod nito, naalala niya ang naging ayos ni Shi Luobing noong huli silang nagkita. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya itong may dalang pagkain habang malambing na nagtatanong kung ano ang gusto niyang unahin, ang hapunan o siya. Dahil doon ay napangiti siya at naisip kung magbibihis kaya muli si Shi Luobing ng ganoon, dahil noong nakaraan ay hindi niya iyon napagmasdang mabuti. Sa sandaling iyon, binuksan na ni Shi Luobing ang pinto. Pagkakita ni Lin Xin, napansin niyang balot na balot ito ng damit at tila hindi maganda ang pakiramdam. Dahil malayo ito sa inaasahan niyang makita, bahagya siyang nadismaya. Pumasok silang dalawa sa loob ng apartment. Agad na sinabi ni Shi Luobing na maupo muna siya dahil malapit nang maluto ang hapunan. Sinabi rin nitong may mga prutas sa mesa at tinanong kung alin ang gusto niyang kainin. Napansin ni Lin Xin ang itsura nito kaya agad niya itong tinanong kung nilalamig ba ito at kung bakit napakarami nitong suot na damit. Habang bahagyang hinihingal, sinabi ni Shi Luobing na ayos lang siya at medyo nilalamig lamang siya ngayong araw. Pagkarinig noon, agad na hinawakan ni Lin Xin ang noo nito upang tingnan kung may lagnat ba ito. Habang sinusuri ang kalagayan nito,
napalapit ang kanyang mukha kaya kinabahan si Shiluobing at mahinang sinabing masyado na siyang malapit. Dahil sa mataas na lagnat at sa hindi magandang pakiramdam, tuluyan nang nawala ng malay si Shiluobing. Agad siyang inihiga ni Lin Xin sa sofa at sinuri ang kanyang pulso. Habang ginagawa iyon, naisip niyang tila na heatstroke ito dahil sa sobrang init ng katawan, matinding pagpapawis, at lagnat. Upang matulungan itong lumamig, maingat niyang tinanggal ang makapal nitong jacket. Pagkabukas nito, napansin niyang manipis lamang ang kasuotan ni Shiluobing sa loob. Bahagya siyang namula sa kanyang nakita dahil sobrang ganda nito. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha si Lin Xin ng isang panyo at binasa ito bago dahan-daang ipinunas sa katawan ni Shiluobing upang mabawasan ang init ng katawan nito. Maingat niyang pinunasan ang iba't ibang bahagi ng katawan nito hanggang sa unti-unting bumaba ang lagnat. Makalipas pa ang ilang sandali, dahan-daang nagising si Shiluobing at marahang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkamulat niya, agad siyang nagtaka nang mapansing nakahiga na siya sa sofa. Napansin ni Lin Xin na gising na siya kaya agad itong lumapit at sinabi na nagising na rin siya. Ipinaliwanag niyang na heatstroke ito kaya tinulungan niya itong palamigan ang katawan at pinalitan din ang mga damit nito. Sa narinig na iyon, agad na nagulat si Shiluobing at tinanong kung siya ba talaga ang nagpalit ng kanyang damit. Nang mapansin niyang iba na nga ang kanyang suot, mabilis niyang isinubsob ang kanyang mukha sa unan dahil sa matinding hiya. Nagtaka si Lin Xin at tinanong siya kung bakit kasi nagsuot ito ng napakakapal na damit hanggang sa ma-heatstroke. Habang nakasubsob pa rin ang mukha sa unan, nahihiyang sinabi ni Shiluobing na dahil sa paraan ng kanyang pananamit noong nakaraan, natatakot siyang isipin ni Lin Xin na isa siyang babaeng basta-basta lamang. Kaya naman sinadya niyang magsuot ng makakapal na damit sa pagkakataong iyon, ngunit hindi niya inaasahang mauuwi iyon sa ganoong sitwasyon. Hindi na iyon pinalaki ni Lin Xin. Lumapit siya rito at iniabot ang mangkok ng mainit na sabaw na kanyang dala. Ngumiti siya at sinabi na naiintindihan niya ang naramdaman nito dahil kahit sino ay mabibigatan sa pinagdaanan nito noon. Ngunit sa kanyang paningin, napakatatag pa rin ni Shiluobing. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Shiluobing ang mamula sa saya. Kasabay nito, muling lumabas ang system notification. Nadagdagan ng 3% ang favorability ni Shiluobing kay Lin Xin, kaya umabot na ito sa 85%. Dahil sa labis na saya at pagkapukaw ng damdamin, agad niyang niyakap si Lin Xin. Habang nakayakap dito, hindi niya mapigil ang isipin na napakaswerte niyang makilala ang isang taong tulad nito. Kinabukasan, nakasakay si Lin Xin sa isang taxi. Pagdating sa kanyang destinasyon, sinabi ng driver na nakarating na sila. Agad namang bumaba si Lin Xin at humanga sa gusaling nasa kanyang harapan. Habang pinagmamasdan ito, naisip niyang napakataas ng antas ng lugar na iyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Jiang Xiuan na nakarating na siya. Ipinakita rin ang naging pag-uusap nila kaninang alas 9 ng umaga. Nagpadala noon si Lin Xin ng mensahe at sinabi na tuluyan ng nabaligtad ang opinyon ng publiko tungkol sa insidente ni Shiluobing. Binati rin niya si Yan Bao at sinabing malaking tulong ang ginawa ng kanyang mga hacker dahil lalo nitong pinalakas ang epekto ng kanilang plano. Dagdag pa niya, gusto niya itong pasalamatan ng personal kaya nagtanong siya kung maaari silang magkita. Agad namang nag-reply si Jiang Xiuan at sinabing nasa labas siya at namimili ng ilang kagamitan. Pagkatapos ay ipinadala nito ang kanyang lokasyon at sinabing nasa Yanjiang Science and Technology Museum siya. Nagtaka si Lin Xin kaya agad siyang nagtanong kung bakit sa Science Museum sila magkikita. Sumagot si Jiang Xiuan at sinabing pumunta siya roon dahil gusto niyang ipakita kay Lin Xin ang OIS Level 1 Cleanroom product data.